Magandang hapon po. Sa unang linggo ng Kwaresma, isama po natin sa ating panalangin sa misang ito ang sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Baquiano, Pamilya nina Alberto at Dengpangan, Pamilya nina Marina Teodoro, Pamilya de Ramas, Eduardo at Violeta Reyes, Pamilya nina Romeo Mercado, Pamilya nina Librado Agustin, Pamilya nina Rolando at Eder Nicdao, Pamilya Yazon, Pamilya nina Mario at Lourdes Salamat. Para sa espesyal na kahilingan nina Laila Biog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Pamilya nina Lenin at Evelyn Malang, Pamilya nina Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Pamilya nina Michael at Nido Orquico, Mr. and Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Pamilya nina Yolanda Ramos, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, Trina Yazon, Pamilya nina Fernando Baluyot Jr., Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Alice Galang, Cristel Joy Valencia, Pauline Ann Cabig, Gloria Alfonso. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Jesus Navarro, Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anuel Rafael Sampang, Olga Mangalus, Demetrio Simon, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Pio Cesario Pingol, Cherry Cacnio, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. Diasis, Raymond Bie, J. Edgardo Capenya, Dr. Leilani Resma. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Melicio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Diosdado Manansala, Teresita Panlaki, Roberto Gozun, Wilfredo Suwing, Fernando Bicay Sr., Margarita Baez, Angelina Gilas, Carmen Graven, Antonina Benavides, Doktora Lilia Cabrera, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating aminin ngayon ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang mahabagin at mapagmahal na Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ika'y tagahilom naming mga makasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may buhay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat at walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya ang inaralan ng mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang espiritong ayaw sumunod na sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao. Wawalo ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kung hindi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang na natili sa roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May iilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos takpin si Juan, si Jesus ay nagtungo
sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan daw po, Sabado ng hapon, mayroong isang lalaking kakatapos lang mag-attend ng Lenten Recollection sa kanilang parokya. By the way, ang lalaking ito ay isinama lang po siya ng misis niya na mag-attend ng Paris Lenten Recollection sa kanila. So ang ginawa niya, dahil wala naman siyang gagawin, sumama siya. Nag-attend siya ng Paris Lenten Recollection sa Paris nila. At tiyempo po, eksakto po, ang tema, ang topic ng speaker sa Paris Lenten Recollection nila ay tungkol sa tukso. Paano ba maiiwasan o mapagtatagumpayan ang tukso? How to avoid, how to overcome temptation. So after their Paris Lenten Recollection, this couple, the man and with his wife, came home spiritually renewed. Sabado ng hapon, lumabas ng bahay itong lalaki, itong mister. Habang naglalakad po siya sa may daan, nakita niya yung mga kabarkada niya. Nagsasyat sila sa isang tindahan, umiinom ng alak. Natutokso siya, nalapitan ng mga ito upang samahan sa pag-inom. He is tempted to join them. Pero ang ginawa niya, nagdasal siya ng taimtim sa Diyos. He prays hard, sabi niya, Lord, please, Lord, cover my eyes, sabi niya. So he passes right by them. Sa di kalaunan po, sa di kalaunan, sa may kanto, nakita na naman niya yung mga kakilala niya, yung mga sugarol. Nagsusugal sila, naglalaro sila ng tong-its. So tulad nung una, natutokso ito na samahan sila upang sugal niya mo rin. Tulad ng ginawa niya sa una, nagdasal din siya ng taimtim sa Panginoon. Sabi niya, Lord, please, cover my eyes. Sabi ng lalaking ito. Alam ninyo, yung huling kanto, may nakita siya, may nakakasalubong siya, isang maganda, chinita, sexing babae. Di niya mapigilan ang sarili niya na hindi tingnan yung magandang babae. Kahit gaano niya pigilin ang sarili niya, hindi niya mapigil-pigil ito. Natitigan yung magandang babae. Kaya't yung dasal niya nag-iba. Sabi niya, Lord, please, Lord, cover your eyes. Sabi niya. Temptation, tukso. Kahit saan man po, naririyan yan. Diba? Tukso, kahit saan. Present yan. Lipo-lipo yan. Temptation is an ever-present reality in our lives. Kahit pa man din po sa ating ebanghelyo ngayong unang linggo ng Kwaresma, kung napansin ninyo, si Jesus mismo, ang Panginoong Jesus, Diyos na siya, pero hindi siya ligtas sa tukso. Si Jesus sa ating ebanghelyo, Diyos na siya, pero hindi po siya exempted sa tukso. Ang tukso po hindi lamang sa tawag ng laman. Ang tukso ay po pwede rin pong sa pagiging pamagmataas mo, kung minsan, yung pagiging judgmental mo, o kaya naman yung tinatawag nating greed. Kung minsan kasi may pagkakamali tayo sa pagkakakilanlan natin sa mukha ng demonyo eh. Pansinin po ninyo, ang mukha ng demonyo kasi para sa atin, ang demonyo kasi para sa atin ay yung tila ba'y yung stereotype images na pula yung mga mata niya, may buntot siya, nakakatakot siya, may sungay siya, pero hindi. Pero hindi po. Pag nanunukso na ang demonyo, yan ay po pwedeng nakabihis formal yan. Na hinihikayat ka na mag-isip ng masama. Na hinihikayat ka na gawin mo yung masama, yung hindi mabuti.
Halimbawa po, isa kang empleyado, nakikipagtrabaho ka, inihikayat ka ng kasama mo na mandaya sa iyong trabaho, tukso ng demonyo. Ano pa, yung mga kaibigan mo, yung mga kabarkada mo, inihikayat ka na magbisyo, tukso. Kahit pa man din po ang napakagandang babae na inaakit ka, tukso pa rin yan. O kaya naman nakahiga ka sa kama mo, sa kwarto mo, gusto mong magsimba, kaso natutukso ka dahil tinatawag ka ng panahon malamig, wag na lang. Tuloy ko na lang tong tulog ko, itong pahinga ko. Ako po, noong Biyernes, Friday after Ash Wednesday, nang mag-breakfast na ako dito sa Paris Convent, nung makita ko yung ulam, naging gulat ko. Biyernes tusino at manok. Walang ibang choice. Natutukso ako, Biyernes. Balo na nga pong gino, nga ako kilob ko. Kanan ko yata, nga ako. Kaso pinigil ko ang sarili ko dahil alam kong bawal. Bawal. Ang ginawa ko, kumain na lang po ako ng tinapay. Allow me to borrow these words of St. Paul to the Corinthians. You know, St. Paul writes in 1 Corinthians, and I quote, God will not allow you to be tempted beyond your strength. The Lord will not allow you to be tempted beyond your strength. Alam po ninyo, sa grasya ng Diyos, palagi naman niya tayong tinutulungan. Pero huwag mong kakalimutan, ikaw na tao, na ang sarili mo ay kailangan mo ring tulungan. What does that mean? Huwag mo lang ipaubaya ang Diyos ang lahat-lahat. Huwag mong iasa sa Panginoon ang lahat. Huwag mong ipasa sa Kanya. Yung bahagi mo, yung parte mo, gawin mo. God's grace will help us all, right? Yes. But we must also help ourselves. Lahat po tayo may mga kahinaan tayo. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang kahinaan tayo. May kaibigan po ako, may kabarkada po ako, weakness niyang alak. Mahina siya sa tawag ng alak. Basta alak. Sige, patasa, no? Minsan, kakwentuhan ko siya. Sabi niya sa akin, Among, kalingwan ko na yung alak. Manibat ngayon na ako minom. Surrender na ako. Hindi na ako iinom kailanman, sabi niya. But you know what? On his way home, nang pauwi na siya, nakita niya yung mga kakilala niya, yung mga kabarkada niya, umiinom sila. And they invited him to drink just one bottle of beer for friendship's sake. Makanyan tamang lalaki, waritang pamakyabe, nga pagkaluguran. Deng lalaki po, tang kaluguran, nilang may nimbito, mo apayal yan. Alam? Ganyan tayo kung minsan, may ugali tayong ganyan, tayong mga lalaki. Pamakipagkaluguran, pamakyabe, pamakibarbargado. So pumayag daw siya na uminom ng isang bote ng alak. But you know what? But after one bottle, sinabi niya sa akin, Father Mong, I feel so weak to refuse a second. Then a third, and so on. Sabi niya. So hindi lang isa, ang tinikman niya, ang ininom niya, naging dalawa, naging tatlo pa, hanggang sa malasing siya. Yung alak na sana for the road na, it becomes for the canal pa. Remember, it requires willpower to break away. Kung alam mo yung kahinaan mo, pigilan mo. If one knows he's weak, he should avoid the people or his barkada that would lead him to fall. Okay? Pag sinabi mong, hinto na ako, pangatawanan mo, gawin mo. Pag sinabi mong, hindi ko na gagawin ito, dapat gawin mo. Huwag lang sanang hanggang salita lang. May sumulat po minsan, sabi po niya, tayo daw kapag ka nagdarasal tayo, kapag ka nagdarasal ka raw, at sinasabi mo sa Diyos na ilayo ka niya sa masama. Kapag ka dumadalangin ka daw sa Diyos at sinasabi mo sa Kanya, hinihiling mo sa Kanya, hinihingi mo sa Kanya na ilayo ka sa tukso, pero ikaw naman mismo, hindi ka umiiwas dito. Ito'y walang ipinagkaiba daw na iniligay mo yung mga kamay mo sa nagliliyab na apoy
at nagdarasal ka na sana hindi masunog yung kamay mo. Natural, masusunog yan. Nagliliyab na apoy yan. Natural, mahulog ka. Pag hindi ka umiiwas sa tukso, dyan. We are in this first Sunday of Lent, and Lent invites us all to have this self-discipline. Lent is a season of testing. Lent is a season of discipline. Huwag po sana nating hahayaang mahulog yung sarili natin sa patibong ng demonyo o ng dyablo. Huwag sana nating hahayaan na ang sarili natin ay mahulog sa tukso. Pagpigil sa masama, kaya natin yan. Paggawa ng hindi maganda, kaya mo yan. Tayo po kaya, tanungin nga natin ang mga sarili natin, tama ba ang pinipili natin ngayon laban sa kasamaan? Are we making the right choices against evil? Sa banal na pagdiriwang pong ito, hingin po natin sa Diyos na igawad niya sa atin, ipagkaloob niya sa atin ang sapat na lakas upang mapagtagumpayan natin at malampasan natin anumang tukso sa buhay natin. Let us pray that the Lord will give us strength to say no, no, when temptation allures us and when temptation leads us to choose and do what is evil. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula po ng Kwaresma, humingi tayo ngayon ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga pangangailangan ng mga migranteng Pilipino. Sa bawat panalangin ng inyong pungutiw tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakatatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga naiwan dito sa Pilipinas ang sakripisyong ginagawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano,
Familia nina Alberto at Deng Pangan, familia nina Marina Chodoro, familia de Ramas, sina Eduardo at Violeta Reyes, familia nina Romeo Mercado, familia nina Librado Agustin, familia nina Rolando at Eder Nicdao, familia Yazon, familia nina Mario at Lourdes Salamat at si Anwil Rafael Sampang. Para sa espesyal na kahilingan nina Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., familia nina Lenny na Tevelin Malang, familia nina Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, familia nina Michael at Nida Urquico, sina Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, familia nina Yolanda Ramos, Marie Cris Paldeng, Ani Razon, Trina Yazon, familia nina Fernando Baluyot Jr., Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Alice Galang, Cristel Joy Valencia, Pauline Ann Cabig, at si Gloria Alfonso. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Jesus Navarro, Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Olga Mangalus, Demetrio Simon, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Pio Cesario Pingul, Cherry Cacnio, Romnig Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. De Asis, Raymond Bie, J. Edgardo Capenya, at si Dr. Leilani Resma. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Diosdado Manansala, Teresita Panlaki, Roberto Gozon, Wilfredo Swing, Fernando Bicay Senior, Margarita Baez, Angelina Gilas, Carmen Graven, Antonina Benavides, Doktora Lilia Cabrera at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din po para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kanikanlang mag-anak. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis sa kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino ang aming obispo, si Florentino ang aming obispo emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Norma na anak mo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang matapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanyang, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami ay makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo para sa announcement. Please be reminded that on Fridays of Lent, we continue our Stations of the Cross at the church patio, followed by the celebration of the Eucharist in the church. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Stations of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass. This coming Friday, February 26, our Stations of the Cross will be led by the Dolores Homesite Extension Community. Let us be one with our parish community in the observance of this Lenten activity. Thank you. Magsiluhod para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos, amang maawain na nagkakaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.